Desisyon ni Vice President Sara Duterte ng kanyang pagtakbo bilang presidente sa 2028 elections, itinuturing na strategic decision. Impeachment na kinakaharap ng Vice Presidente maaaring maging balakid sa kanyang presidential bid, ayon sa isang kongresista. Presidential bet ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at posibleng koalisyon sa 2028 elections hindi pa napag-uusapan ayon sa Malacanang. 116 na PUV terminal sa bansa nakitaan ng non-compliance sa passenger safety ayon sa LTFRB. Patay sa avalanche sa California, isa pang skier patuloy na hinahanap ng mga rescuer. Alex Ayala pasok na sa quarterfinals ng Dubai Tennis Championship matapos talunin si Sorana Cirstea ng Romania. Naniniwala si House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na posibleng may epekto sa gagawing pagboto ng lahat ng House members sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang ginawa nitong pag-aanunsyo ng kanyang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Kaya itinuturing ng kongresista na strategic decision ang ginawa ng pangalawang pangulo. Sa gitna ito ng pagkakaroon pa rin ng mataas na public ratings ng Vice Presidente at pananatiling walang malakas na katunggali sa pagkapangulo sa susunod na national elections. It's a strategic decision to strengthen her following, lalo na't may mga impeachment complaints na nakahain laban sa kanya. Mabuti din para sa kanya para malaman niya kung sino talaga ang mga kakampi niya at kung sino ang hindi niya mga kakampi. It's an advantage for her right now. Nabanggit din ito na hanggat walang matibay na pantapat kay VP Duterte, apektado ang pag-usad ng reklamong impeachment sa Kamara. Sa ngayon, na malapit na ang 2028, you cannot discount the fact that the dynamics in Mindanao, the dynamics in NCR and the Visayas is different, and that the Vice President is ahead in terms of ratings. So unless there is a strong contender against the Vice President who will say that the impeachment is worth pursuing, I do not see it yet as going beyond the Committee on Justice for deliberation and determination of sufficiency in form and substance. Si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ipinahayag na magiging hadlang sa pagtakbo ng pangalawang pangulo sa 2028 ang impeachment. Pero paniniwala rin nito magkakaroon ng matinding epekto kung tuluyang makoconvict si VP Duterte. Kapag kinonvict si VP Sara, magagalit yung kanyang supporters, which is about 30+% ngayon, baka mag-gather pa ng public sympathy, baka kahit sinong Duterte ang lumaban, manalo. Ayon kay Yuse Castro, sa ngayon ay hindi pa kasama sa agenda ng PBBM administration ang anumang usapang politika at mga plano para sa susunod na halalan. Sinabi pa ng opisyal na masyado pang maaga sa ngayon ang mag-isip ng para sa politika at i-promote agad ang sarili. Pasado 6:00 ng gabi ng Miyerkules, February 18 nang ihain sa Kamara ang ika-4 na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isang attorney Nathaniel Cabrera ang complainant sa reklamo at sina House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante ang endorsers. Posibleng ang makakalaban ni Vice President Sara Duterte sa 2028 elections ay siya ring hahatol sa kanya sa impeachment complaint kapag lumusot ang kaso sa Senado. Ito ang isa sa isyung itinanong sa ilang senador matapos kumpirmahin ni VP Sara ang kanyang planong pagtakbo sa presidential position sa susunod na halalan. Ayon kay Senador Risa Ontiveros na nagpahayag na bukas sa pagtakbo sa pagkapangulo, ngayon pa lang ay inihahanda niya na ang kanyang sarili. Para naman kay Senate President Vicente Sotto III, walang halaga kung kandidato o hindi ang isang opisyal pagdating sa impeachment proceedings. The senators are expected to be impartial always, no matter who is going to be charged or kanino mang articles of impeachment ang sumampa sa amin. We are expected to be impartial.
Paliwanag naman ni Senador Sherwin Gatchalian, iba ang deklarasyon ni VP Duterte ng kanyang presidential bid at iba rin ang proseso at ebidensya sa Senado. Iba naman ang impeachment dahil hindi ko titignan yung mga ebidensya. Titignan natin kung yung mga represent. Sinagot rin ni Senador Erwin Tulfo kung may nakikita itong epekto sa impeachment ng deklarasyon ng pangalawang Pangulo. Wala naman siguro epekto yun, pag tumakbo ka, di ba? Kung lumusot sa Congress, dadalhin dito. Gandi naman ang kilalang kaalyado ng mga Duterte na si Senador Christopher Lawrence Bongo na dapat maging patas ang impeachment trial kay VP Sara Duterte. Ihiwalay po natin ang politika sa impeachment. Trabaho po namin yan, mandato po namin yan bilang isang senador. Na titingnan po yung ebidensya, kung meron man. Agad na sumagot ang kampo ni Vice President Sara Duterte matapos maihain kagabi, February 18, sa Kamara ang ika-4 na impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Iginiit ng defense team na ang dami o dalas ng paghahain ng nasabing reklamo ay hindi basehan para ituring na katotohanan na ito. Dagdag pa ng mga abogado ni VP Duterte na gaya sa mga naunang complaints ay handa nilang sagutin ang lahat ng mga paratang sa tamang panahon at proseso alinsunod sa itinakda ng konstitusyon at mga umiiral na batas. Inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagtanggi na dumalo sa confirmation of charges hearing ng International Criminal Court na nakatakdang isagawa sa February 23 hanggang February 27. Sa kanyang sulat sa ICC, sinabi ni Duterte na wini-waive o isinusuko na niya ang kanyang karapatang personal na dumalo sa pagdinig. Anya, nauunawaan niya ang mga posibleng maging resulta ng desisyong ito matapos ang konsultasyon sa kanyang mga abogado. Kabilang sa mga inilatag na dahilan ng dating Pangulo ay ang hindi niya pagkilala sa jurisdiksyon ng ICC sa kanya. Iginiit din niya na sa pilitan siyang dinala sa The Hague na labag sa konstitusyon. Tahasan din niyang tinawag na kidnapping ang ginawa sa kanya sa tulong ng tanggapan ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Itinuturing din ni Duterte na isang malaking kasinungalingan ang mga aligasyon na pinamunuan niya ang isang pulisiya ng extrajudicial killings. Pakana lamang anya ito ng kanyang mga kalaban sa politika at batay sa testimonya ng mga saksing walang kredibilidad. Binigyang diin ng dating presidente na matanda, pagod at mahina na siya. Hiling niya ang anya'y katahimikan sa loob ng kanyang selda. Tanggap na rin niya ang posibilidad na mamatay siya sa loob ng bilangguan. Sa huli, muli niyang ipinagmalaki ang naging ligasiya, serbisyo at pagmamahal sa Pilipinas. Mananatili isang lingkod ng mga Pilipino. Kung may problema, maaaring tumakbo sa mga korte sa Pilipinas. Ito ang esensya at diwa ng saligang batas ayon kay Senate Majority Floor Leader Alan Peter Cayetano. Sa gitna ito ng pagkakasangkot ni Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Lawrence Bongo sa kasong nakahain sa International Criminal Court o ICC. Partikular ito sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng War on Drugs campaign sa ilalim ng kanyang administrasyon. Paliwanag ng nakababatang Cayetano sa Senado, hindi maaaring kapag sinabi ng ICC o kahit anong international court na may arrest warrant ay dadamputin na lang sa Pilipinas at dadalhin sa ibang bansa. Kung ganoon anya ang interpretasyon ay napakadelikado. Samantala, iginiit ni Senador Bongo na mariin niyang tinututulan ang aligasyon sa dokumento mula sa Office of the Prosecutor ng ICC. Aniya, ang mga naturang pahayag sa ICC ay walang batayan, may kinikilingan at hindi patas sa kanyang bahagi. Importante rito, dapat fair po. Dumaan sa tamang proseso. Hindi naman po ako takot dahil wala naman po akong kasalanan. Magandang umaga, Ella. Nagpapatuloy nga ngayon ang talakayan dito sa University of the Philippines o UP sa issue ng impeachment. Partikular na pinagtutuunan, Ella, ang pinakabagong desisyon ng Supreme Court sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa speaker, sina retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio at Adolfo Aspuna. Umakyat na sa quarterfinals ng Dubai Tennis Championships ang Pinay tennis star na si Alex Ayala matapos nitong talunin si Sorana Cirstea ng Romania. Muling nagpakitang gilas ang Pinay tennis ace sa center court at nakaabante sa ikalawang set bago tuluyang tapusin ang laban.
Ito ang unang panalo ni Ayala matapos o laban kay Kirstea matapos ang naunang tatlong set na pagkatalo noong 2024 Mutuad Madrid Open. Makakaharap ni Ayala ang two-time Grand Slam champion at world number 4 na si Coco Gauff sa susunod na yugto ng kompetisyon.